Kaya nagkaroon tayo ng ganong klaseng problema. Yung sinabi ni Congressman Joel Chua na yung date na nagkamali is a year before nung coverage. Ang coverage supposedly is December 21. 22, yeah, December 21 up to December 31, 2022 yung pag-release ng 125. Ang coverage nun is last quarter. Pero yung iba sa mga confidential funds ay doon ang petsa ay hindi saklaw ng coverage na yon. Ibig sabihin tapos na yung supposedly na paggagamitan ng confidential funds. Ibig sabihin, kung titingnan natin, yung pag-encash nito na unusual, na madali ang in-encash, madali ang talagang ginastos din ito. Dahil madali ang ginastos, hindi tugma-tugma yung dates at hindi tama yung kanilang binigay na mga documentary evidence to prove that the confidential funds was used in compliance with the joint circular ng COA. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Magandang hapon. Ano po yung nais ipahiwatig ng prosecution team when it presented some acknowledgement receipts? For instance, si Mary Grace Piatos was mentioned and lawmakers have already criticized her as allegedly fabricated. Sa mga iilang pangalan naman po, ano po yung nais ipakita ng prosecution team? Let me explain kung ano yung mga nangyari kanina. Dito pinakita yung mga iba't ibang pangalan. Lumabas yung mga pangalan nila Mary Grace Piatos, Andelim, kung maalala ninyo. Pero kung titignan ninyo, yung supposedly na inaudit ay para po sa confidential fund na nirelease sa Office of the Vice President noong December 2022. Pero yung ginamit po nila ng mga acknowledgement receipt bilang justification dito sa pondong to na kanilang dinisburse o ginamit, kung mapapansin ninyo, ay mayroong December 2023 or 1 year thereafter. At kung mapapansin din ninyo, yung quarter na December 2023, wala ng confidential fund ang OBP, yung last quarter na to. Kasi yung 4 na quarter na meron ang OBP, December 2022, first quarter ng 2023, second quarter ng 2023, at third quarter ng 2023. Pero yung ginagamit nilang justification para sa December 2022 ay nasa last quarter ng December 23. So dito pa lang makikita mo na yung problema. Pangalawa, meron pa rin doon na ginamit na justification na ang petsa ay November 2022. Etong buwan na to, wala pang confidential fund. Dahil ang confidential fund, uulitin ko, ay para sa petsang December 2022. Hindi kasama ang November 2022. Now, ang isa pa sa sinasabi ng COA kanina na kanilang pinaliwanag, itong supposedly, ang justification dito ay last quarter yung paggamit. Pero inirelease ito noong December 2022 lamang. So doon pa lang meron na raw pagkakamali. So yan po yung mga nakita natin na mga ilang obserbasyon. Yung kanina mga pinakita ay ilan lamang dahil halos lahat naman po na pinakikita doon. Kaya nga po ginamit na summary kasi ito po ay allowed sa Rules of Court. So nakalagay po to, nakasaad po dito sa Section 7 ng Rule 130 ng Rules of Court na pag-summary. Ibig sabihin, pag marami ang volume at iisa lamang ang nais na tumbukin, po pwede itong gamitin at hindi na kinakailangan na isa-isahin. Sir, you've Dadagdagan ko lang, no? Una, titingnan natin yung physical and financial plan na sinabmit nila. Bakit importante ito? Parati itong binabalikan ng ating witness. Dahil ito yung magti-trigger kung magkano ang kailangan na confidential funds at ano yung specific na activity kung saan ilalaan ang confidential funds na hinihingi nila or ni-release sa kanila, which is 125 million. Doon sa physical and financial plan, ang sabi ng COA, hindi siya compliant dahil unang-una, hindi specific at hindi particular kung anong confidential activities ang gagawin nila. Dahil doon,
madidetermine mo kung ano yung manner of reward or purchase of reward doon sa activity na yon. Kaya walang specific na accomplishment report kasi doon magkaka-connect yan eh. Doon mo titingnan muna doon sa plano kung ano yung confidential na activities na yon. Kasi nga, doon magti-trigger nga kung anong pondo at saan mo lalagay yung pondo na yon. Kaya nagkaroon tayo ng ganong klaseng problema. Yung sinabi ni Congressman Joel Chua na yung date na nagkamali is a year before nung coverage. Ang coverage supposedly is December 21. 22, yeah, December 21 up to December 31, 2022 yung pag-release ng 125. Ang coverage nun is last quarter. Pero yung sa iba sa mga confidential funds ay doon ang petsa ay hindi saklaw ng coverage na yon. Ibig sabihin tapos na yung supposedly na paggagamitan ng confidential funds. Pangalawa, yung mga purchase of information, naka-indicate doon medicine, naka-indicate doon mga purchase of supplies, mga tables and chairs, na walang sales invoice at walang additional documentary evidence, receipt na nagpapatunay na si Mr. Miko Harina na tumanggap ng 295 at ang kanyang purchase of information ay supply at wala doong naka-indicate na mga sales. Ibig sabihin, kung titingnan natin, yung pag-encash nito na unusual, na madali ang in-encash, madali ang talagang ginastos din ito. Dahil madali ang ginastos, hindi tugma-tugma yung dates at hindi tama yung kanilang binigay na mga documentary evidence to prove that the confidential funds was used in compliance with the joint circular ng COA. So, klaro po yun. Yun po yung na-establish natin talaga na meron talagang effort and attempt to really misuse or misappropriate the 125 million confidential funds intended to be used for the last quarter of 2022. Okay. Sir, much has been said about on the discrepancies of the acknowledgement receipts presented earlier. Sir, I'd like to focus on the names. Are they fictitious too, like Mary Grace Piatos? Well, hindi pa natin, wala pa tayo sa puntong yun. Dahil sa ngayon, ang pinakikita pa lang po natin, ito yung mga pangalan na nakatanggap, si Andilim, Mary Grace Piatos, si Patilim. Patilim ba yun? Patiting. Patiting. Di ba? So, whether ito ay si Mr. Pikit, so, si Nova, at kung sino-sino pa. So, ito, ang pinakikita pa lang muna dito, yung findings ng COA. Kung paano niya sinabi, kung bakit siya nag-rekomenda ng audit observation memo. Kasi normally, nagkakandok ka ng audit observation memo kung yung may problema sa iyong findings, sa pagsisiyasat mo sa mga dokumento na sinubmit, it's either kulang, wala ito sa menu kung saan dapat ito gamitin, or nakita mo, mayroong mga problema. So, lumalabas, kaya siya nagsubmit ng audit observation memo dahil sa mga sumusunod na dahilan. Ngayon, pagkatapos ng audit observation memo, pinako-comply yung mga dapat i-comply, yung mga justification na kailangan i-justify, yung mga resibo na hinihingi nila, halimbawa sa pagbibili ng mga office supplies, mga kung ano-ano pa. At to begin with, yung office supplies, yung mga medicine, wala ito doon sa menu, doon sa COA circular. So, bago ka pumasok doon sa purchase ng mga ganito, kailangan ito ay may connection doon sa intelligence gathering, pag-gather ng mga information. For dito, lumalabas, meron pa nga doon kay Mary Grace Piatos, hindi malaman yung purchase of reward, may nakalagay medicine. So, hindi malaman kung ang pinambayad ay medicine. So, hindi pa tayo pumupunta dito sa aspetong to. Sa ngayon, ang pinakikita pa lamang at base sa mga question and answer kanina, lumalabas, ito yung mga dahilan kung bakit sila inisyuhan ng audit observation memo. Bunyog!
Halikan na kasama ka, Bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.